Yes, ito po, Attorney Chel, no? Paki-explain na rin. Kasi ngayon, yung cellphone kasi ano yan, di ba? Ito, double-edged, no? Pwede makatulong, pwede rin makasira. Pero syempre, kunwari, sa issue ng lansangan, sa trapiko po, ito for instance, no, pa-explain nga po yung limits doon sa mga pwede nating kunan at saka hindi kunan sa isang public place. Kasi for instance, no, I suppose, dumadaan din naman kayo siguro sa EDSA. Merong bus lane dyan, pero maraming anak ng Panginoon dyan, no? Na porque nakalagay government plate, parang pwede na silang dumaan. Pati mga civilian, iba nagpapanggap pa. So nahahasal yung pagdaan ng ng mga bus diyan. 'Di ba iba diyan kinukunan niyo ng video o kaya ng larawan. Yun po ba bawal 'yon? Ano po ba yung limits sa mga ganung pagkakataon? Hindi po bawal 'yon. At yung ang alam ko lang na limitasyon unang-una ay yung sinasabing Anti-Wiretapping Act, yung RA 4200. Pero ang ipinagbabawal lang 'yon, yung pag-record ng mga private communication o private conversations. So let's say may dalawa nag-usap sa telepono, tinap natin yung phone, ni-record natin. O kaya using a cellphone, may private conversation, very surreptitiously ni-record natin, ayun ay bawal. Pero yung mga nangyayari sa public place involving public officials or even ordinary people pero nasa public ka, generally yan ay hindi siya covered. Ngayon, second law, yung Data Privacy Act. Yun naman, ang pinagbabawal ng Data Privacy Act, yung pag-disclose ng tinatawag na personal information or sensitive personal information na walang consent ng persons involved. Kaya if I were, let's say wala naman ginagawang labag sa batas yung person pero naglalakad lang, kinunan ko siya, tapos i-upload ko yon, baka may issue yun sa data privacy. Walang issue yun sa wiretapping law kasi wala naman recording, walang conversation. Pero baka magka-issue yan sa data privacy. Lalong-lalo na kung minors ang ating mga pinicturan tapos ilalagay natin sa Facebook o sa ibang mga social media platforms. So generally, ang sinasabi ko sa lahat ay before you upload pictures or names or other identifying factors, kunan muna natin ng consent yung mga tao. Pero example, kunwari, meron nga anak ng Panginoon na sasakyan, dumadaan dun sa bus lane. Binidyo ng isang naiipit sa matinding traffic sa EDSA. Kunwari, naglagay siya ng caption. May anak ng Panginoon na naman na binabiolate itong EDSA bus lane. Tapos lumabas po yung plate number. Pwedeng red plate, pwedeng ordinary plate, isang private vehicle. Yun po ba may violation? I think walang violation yan. Patulad lang yan ng, let's say, may nagwawala sa isang public place, tapos ginugulo niya yung mga ibang naglalakad doon, hinahamon niya, binubuli niya. Ayun, mga ganong klaseng conduct, pwede naman yon. I don't think that will be a violation. Another question po, kunwari, meron na namang isang VIP convoy kasi maraming ganyan, no? Yung utak wangwang, napakalaganap sa ating mga lansangan yan. Tapos kunwari, may nahahasal na ordinaryong taxpayer, tapos binidyohan niya o pinicturean niya, sabi niya, sino naman itong Panginoon na itong dumadaan? Tapos naging Red Sea. Mukhang nandiyan si Moses, nahati yung kalye. Nag-post siya ng gano'n sarcastically. I mean, is that a violation of any law? Not that I know of. Hindi po violation yon. Kasi government yun tsaka apektado tayo. Sabi ko nga kanina, yung kanilang kapangyarihan ay hindi nila pag-aari yan. Galing sa atin yung power na yun. Yun nga po kasi nga, pag ganyan, mukhang kailangan yata ng reorientation, no? Kasi parang sumisikip yata yung democratic space pagdating sa protected speech. Dahil, may mga napiko na public official, I'm not speaking of any particular public official, no? In general, may napikon, parang marami silang pwedeng hugutin na batas na pwedeng ibagsak doon sa kawawang netizen or citizen. No? Tama po ba? Yun yung ikinalulungkot natin. Kasi imbis na gamitin yung batas para habulin talaga yung mga salarin, yung mga masasamang tao, ay nawe-weaponize pa siya dun sa mga nag-exercise lang ng kanilang karapatan na magsalita. Yun nga po ito. Ito pala, no? Ito, may tanong dito. Mas mabigat po ba yung kaso nung nag-upload ng video sa YouTube nung nagkasa ng baril? Naalala niyo po yun? Yung dating police?
yung kinasahan ng baril yung biker, tapos syempre nagkaayos na sila, di ba? I mean, yung ba may violation yun dahil merong isang motorista nakita yun, binidyo niya. Yung ganun po ba? Bawal din po ba yan? Hindi siya bawal at pwedeng-pwede yon. Kasi nangyari yun sa public place at actually criminal offense yun. Yung naglabas ka ng baril, kinasahan mo yung biker. So, yan, talagang legitimate action yan. Pwede pong gawin yan. Okay. Pasensya na, Atty. Chel, parang ginagamit natin very practical advice session dito. Para ako nasa TikTok, nag-explainer. Pinapanood ko yung mga TikTok videos. Sobrang panoorin niyo si Atty. Chel sa TikTok. Napaka-practical ng mga advice niya, no? Very situational. Ito po ba, no? Ito, I think this sa Twitter, may binanggit din kayo na mas maraming dapat inaasikaso o pinagtutuunan ng pansin. I mean, in this entire brouhaha, what are we missing here? Ano yung mas importanteng punto na dapat po nating tutukan? First of all, alam naman natin lahat na sobrang laganap ang fake news dito sa atin. Sobra talaga yung historical revisionism, pati yung disinformation mismo. And yet, nandiyan na nga yung batas na sinasabi nilang Article 154, bakit hindi nila gamitin yon sa mga tunay na mga trolls, yung mga tunay na nagkakalat deliberately ng fake news? Interesting yung law na yan kasi nung pinasa yung law na yan, wala pang internet, wala pang ganitong nangyari sa atin ngayon. Pero it's broad enough, the law is broad enough to cover it kasi ang nakalagay doon, spreading false news that goes against the interest of the state or public interest. Mm-hmm. So when let's say there are people who deliberately, minsan bayad pa nga sila, na nagkakalat ng pinabago nila yung kasaysayan natin, yun ang dapat habulin ng pulis natin. Yun po ba, hindi ba dapat i-repeal na yung batas na yun o at least amyendahan? Maganda nga kung balikan ng ating mga mambabatas yan. Kasi so far, wala pa tayong naipapasa tungkol dyan. Although, again, like you mentioned, double-edged sword din yan, ha? Kasi yung the same law na yan, let's say pinagbawal natin o gawin natin criminal offense yung spread ng fake news, can also be used like the Article 154 to go after those who are simply legitimately expressing themselves. That's why medyo balancing act ang mga legislator natin pag papasa sila ng ganyang klaseng batas. Yun nga kasi pwedeng ma-weaponize against legitimate dissent, no? At saka ang pinaka-basic question dyan, sino ba yung arbiter kung ang ikinalat na impormasyon ay peke o disinformation, di ba? Kasi last time I checked po, there are at least 6 proposed laws, 6 na panukalang batas sa Senate at sa House of Representatives seeking to penalize the spread of fake news, quote-unquote. Pero I don't think any one of those bills actually care to say who would decide whether something is fake. I mean, yun na nakakatakot po, di ba? I think what we need is something like what they have done in the European Union and other countries, na meron silang code of practice on disinformation na self-regulatory mechanism. Ginawa yan ng civil society, academe, members of government, but they got all the social media platforms to sign on to it. So Facebook, IG, Google, lahat yun pumirma. And they agreed, for example, i-demonetize natin ang disinformation. We will study our algorithms to make sure that they don't promote, especially yung disinformation that creates violence. Kasi yun yung talagang pinakamasahol na klase na disinformation. Magandang modelo yun na sana mailagay natin dito sa atin.